I humbly apologize for not having submitted the written reply about the summons that they were given to me last time, November 3, 2015. For I am confident enough that my presence in this honorable commission will be better for us na tayo po ay magkaintindihan kung bakit ako tumatakbo sa pagkapangulo. Assalamualaikum warahmatullahi. I will recite a verse from the Quran since I am a Muslim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَصَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Masyadaw na kuwata ila billah. The truth has come and falsehood has vanished. For verily, falsehood is ever bound to vanish. I am General Balita Arcega. I am the incumbent Sultan of the Tagalog and Bicol region. I am 39 years old, turning 40 on March 28, 2016. Ako po, ang aming grupo, ako po ay isang volunteer lamang dito sa kagalanggalang na komisyon. Pinapakilala ko po ang aking grupo, ang New Philippine Sultanate, dito sa aking nakasuporta sa aking kandidatura. Dahil sa panahon po ngayon na nasa 28 million na ang mga Muslim, I have to safeguard the rights, dignity, and religious and cultural identity of Muslim minorities. Pero sa tingin ko nga po, gaya po ng sinabi ko noon sa aking speech, nung ako'y nag-file ng aking COC, ay hindi na po minority ang mga Muslim. I was a Muslim convert. 2004 po ako nag-Muslim. Dati po akong Katoliko. I was a Bible student. And I'm an economist by profession. Graduate po ako ng San Beda College, batch 1996, AB Economics. At inaasahan ko, tinatanggap ko po, unang-una tinatanggap ko po na naging nuisance candidate ako. Kasi hindi naman po talaga ako kilala. Kaya po nandito ako para magpakilala. At inshallah, with God's will, ay makilala tayo. Hindi naman po lahat ng sikat ay kilala agad. Naniniwala po ako doon. Dahil sa aking pananaw ay kailangan na po. Ako lamang po siguro ang kandidato na isinusulong ay Sultanate Government. Bakit po Sultanate Government? Kaakibat po dito ay federalism at parliamentary. Kaya wala po akong Senator Lebols. Dahil para sa akin po, ang sultanatong gobyerno, kung tayo bilang Kristiyano at mga Muslim, ang sultanate po ay hindi lamang para sa mga Muslim. Ang sultanato ay para sa lahat ng tao, ng sangkatauhan. Kung tayo po ay naniniwala sa Biblia, kagaya po ng sinabi ng ating profesora kanina, na nag-cite siya ng mga Bible verses. Ang sultanate po, sultan is an Arabic word meaning authority. And sultanate is authority coming from God. Ipapaliwanag ko po muna sa inyo, kung okay lang po, ipaliwanag ko ang mga kahulugan para mas madali po tayo magkaintindihan, ma'am. Sir, dahil nga po ako isang Muslim, marami po akong Arabic terminology na hindi naiintindihan ng ating mga kababayan, kaibigan, kamag-anak, at kapatid. Ang Allah po ay Arabic word na ang kahulugan ay ang tanging tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha at Panginoon ng lahat. Ibig sabihin po, Allah is an Arabic word. Allah po ang sinasamba ng ating ni Jesus Christ. Dahil ang lingwahe po ni Jesus Christ ay Arabic. Ang tawag po niya sa Diyos ay Allah. I will recite again a verse from the Bible. Ang sabi po ni Jesus Christ, sambahin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, ang tanging tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha at Panginoon ng lahat. Ang sabi po ni Jesus,
Sambahin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip ang Allah. Nagkakaintindihan po ba tayo? Na ang Allah po ay hindi lamang Diyos ng mga Muslim, kung hindi Diyos po natin lahat. Diyos ng lahat ng tao, regardless of religion. Ang tawag po namin sa aming sarili bilang member ng New Philippine Sultanate, and we are advocating the establishment of the Royal Sultanate of Maharlika Darussalam, ay Muslimun. Arabic word po ang Muslimun. Ang ibig sabihin ay doers of good. We Muslims believe that all mankind are one, and mutual rights must be respected. Both men and women must honor each other. Because all of our mutual rights and duties are referred to God, to Allah. And so we must enlighten all people from all races, socio-economic and cultural backgrounds and perspectives as well as beliefs in all parts of the world, hindi lamang po dito sa bansa natin, to adhere to the one and only true God. Babalik po ako, bakit ako kumakandidato? Marami pong salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na makarinig po kaming lahat dito. Ang Allah po, alam na po natin ang kahulugan ng Allah. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Wala pong pinangatakila dito sa ating lahat, kundi ang Allah lamang. Ang Allah lamang ang dapat sambahin. La ilaha illallah. There is none who has the right to be worshipped but Allah. Kumakandidato po ako muli sa pagkapangulo dahil alam ko po ito ang tama kong gawin. Napakasimple lamang po ng usaping pangkapayapaan dito sa bansa. Bakit hindi magawa ng mga naupo sa gobyerno? Bakit hindi nila mapagkaisa ang Muslim at Kristiyano na ugat ng digmaan sa Mindanao? Hindi ko po alam. Dahil may language barrier po tayo eh. Hindi alam ng mga Kristiyano na ang Allah na sinasamba namin mga Muslim ay ang Allah na sinasamba ni Jesus Christ. Dapat malaman ng nakaupo sa Malacanang na yan na ang Allah, malaman nila ang kahulugan ng Islam ay para sa kapayapaan. Ang Islam po ay complete submission to the will of God. At ang Muslim po, ang ibig sabihin po ng Muslim, Arabic word po ang Muslim. Ang ibig sabihin po ng Muslim, those people who submit themselves to God and do good for mankind and everything that is in existence. Kaya po walang karapatan lahat ng tao dito sa bansa natin na tawagin ang mga Muslim na terorista. Itinuturing ko po ang aking sarili bilang unifying force ng Muslim at Kristiyano. Kung si Pinoy nanalo sa 12 million Muslim, 12 million red votes, 14 million. Palagay ko po, panahon na po na magkaisa tayo, Muslim at Kristiyano. Nabaguhin na. Hindi lamang po mga mayayaman ang dapat na kumakandidato sa pagkapangulo. Lahat po tayo may karapatan. Fair chances for all. Equal opportunities for all. Mapa-Musliman o Kristiyano. Member ako ng Taugama. Alam ko magagamit ko ang Taugama sa pagkandidato ko. 4 million Taugama, 28 million Muslim sa buong Pilipinas. Nandito po kami nagkakaisa. Meron po kaming Adventist, meron born again, Catholic. Lahat po ay nagkakaisa sa advokasya ng pagtatatag ng Sultanate government. Uulitin ko po, bakit po Sultanate government? Federal government, parliamentary form of government ang nakakapat dito sa bansa. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon ng makaharap sa presidential debate, lahat ng sikat na kandidato dito sa atin, ipinapangako ko po, itatawag ko lahat sila. Inshallah. Ang plataforma ko po, lahat po ng government-owned controlled corporation dapat maibalik sa tao. Gawin natin kooperatiba. Pwede po natin i-abolish ang taxes. Bakit po? Kasi napakayaman ang bansa natin. Anong gagawin ng mga yan? Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan.
Kung i-cooperativize po natin ang mga minahan, tatanggalin po natin lahat ng mga foreign corporations sa lahat ng minahan dito sa bansa natin. Sapat po ang kikitain ng mining cooperative at ibabalik natin sa tao para wala na pong taxes na babayaran ng ating mga mamamayan. Mahirap po sa mamamayan ang buwis. Mining cooperative, water cooperative, energy cooperative, farmers to market cooperative, transportation cooperative, energy cooperative, education cooperative, healthcare cooperative. Lahat po dapat libre. Ang Malampaya, anong ginawa ng gobyerno dito sa Malampaya? Sapat ang kinikita ng Malampaya at lahat ng mga natural gases natin para mabigyan ng tahanan, ng dissenting tahanan, ang lahat ng ating mga kababayan, 55 million poorest of the poor. Ang mga leader natin, recyclable. Pasensya na po. Nire-recycle lang po natin eh. Ipoboto natin sila dahil sikat sila. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang last prophet of Islam, hindi po marunong umasa at sumulat, for your information. Pero bakit siya ang most influential person in the history of mankind? Si King David, si King Daud, si Sultan Daud, na pinagatan ni King James ng pangalan, ginawang King David, in English. Si Sultan Sulaiman, ginawa niyang King Solomon. Si Isa, ang totoo pong pangalan ni Jesus Christ ay Isa. Ginawa ni King James, ginawang Jesus. Jesus Christ. Eh kung bababa po si Jesus Christ, kagaya ng sinabi ni Madam, bababa po dito sa atin. At tatawagin po natin Jesus. Tatawagin natin Jesus. Aba hindi po tayo papansinin. Hindi po ba yan? Sir, excuse me, I will have to cut you, sir. Because we also need to give the other, sir. Right. Okay lang po. Dahil ang Islam po, uulitin ko po ay para sa kapayapaan, pagmamahal sa kapwa, mapamusliman o Kristiyano, lumans. Kaya po, yan ang una kong, ang unang pakay ko para sa pagkandidato ko ay hindi lamang para baguhin ang sistema ng gobyerno, kung hindi para ibigay ang true image of Islam, that is for peace, cooperation, brotherhood, and unity among all of us Filipinos. Maraming pong salamat. Allah is the greatest. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Your Honor. Your Honor, with the attention of the respondent,